Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan na lagi pong sumusubaybay sa pamahayag ito ng Iglesia ng sa Buhay kay Cristo Jesus, sa bisa ng karapatang pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang magpipangasiwaan, sa pamumuno ng ating minamahal ng tandang kapatid, Danilo L. Santiago Sr., kapay palawa ang sumating lahat. Ako po si Brother Randy Santiago, inyong mga kasama sa bahagi ito ng ating pag-aaral. At meron pong ugnayan kung bakit palubha ang kriminalidad sa daigdig. Itong salita pong kriminalidad o criminality galing sa salitang krimen. Ito po ang paglabag ng tao sa bata-batas ng Diyos o sa batas at maging sa batas ng ating bansa o ng ating lipunan. Ito po ay mabigat na pagkakasala na nagagawa ng tao. Sa ating pong panahon, maging sa ating criminal justice system, ito pong salitang crime o krimen ay may iba't ibang uri po ng krimen na nagagawa ang isang Pilipino o isang mamamayan. Tinatawag po nila itong crimes against national security and the laws of the nation. Meron po tinatawag na crimes against the fundamental law of the state. Meron crimes against public order. Meron pong crimes against public interest. Meron pong crime relative to opium and other prohibited drugs. Meron crimes against public morals. Crimes committed by public officers. Crimes against person. Crimes against personal liberty and security. Crimes against property. Crimes against chastity. Crimes against the civil status of person. Crimes against honor. At marami pong ibang special penal laws o mga krimen na nagagawa ng tao. Kaya ito pong krimen na nagagawa ng tao, pangunahin po, mula pa sa pasimula, ito ay paglabag sa batas ng Diyos, sapagkat ang anumang batas ng lipunan o ng bansa, pangunahin po, nanggaling din po yan sa Biblia o sa batas ng Diyos. At yan po ang nalalabag ng tao, kaya nakagagawa ng krimen. Ayon po sa ating paksa, ito pong kriminalidad o paggawa ng krimen na nakokomit ng isang tao sa daigdig ay palubha po. Ibig sabihin ng palubha, pabigat ng pabigat. At kung bakit, yan po ang ating naalamin sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Bakit po patuloy ang pagsagana ng kriminalidad dito sa daigdigan? Meron po bang paliwanag ang Biblia ukol sa bagay na ito? Sa Isaiah 60 at ang talata ito, tingin po ninyo mga kapatid at dito ang pahayag. Sapagkat narito tatakpan ng kaliliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Si Propeta Isaiah po ay mayroong propesiya o hula na ang buong lupa ay tatakpan ng kadiliman. Ang lahat ng bayan ay ng salimuot na dilim. Yung pong salitang kadiliman na tatakip sa buong lupa at salimuot na dilim na maghahari sa buong bayan. Ano po ba ang maliwanag na pagkapahayag ng ating Panginoon Kristo sa salitang kadiliman at salimuot na dilim na siyang tatakip sa buong lupa ayon sa hula ng Propeta Isaiah? Ito po sa aklat ng Juan, kabanatang 3, talatang 11 hanggang 20, dito ang nakasulat. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kung bakit po tinawag ng Biblia at ng Propeta Isaiah na kadiliman at ng salimuot na dilim ay dahil po sa pag-apaw ng masasamang gawa na nagagawa ng tao.
Kaya dahil po sa kadiliman, ang katumbas po nun, masamang gawa na palubha po ng palubha. At yan po ang katunayan na isa rin po sa propesiya ng ating Panginoong Kristo na hayag na mangyayari sa mga huling araw bago dumating ang araw ng paghuhukom. Ganito po ang paliwanag ng ating Panginoong Kristo sa aklat ng Mateo 24 at ang talata ay 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito pong talatang 24:12, isa po ito sa mga talata na propesiya ng ating Panginoong Kristo na ipinamalas niya, ipinakita niya sa kanyang mga alagad na bilang pagkapatunay na nalalapit na kanyang pagbabalik. At ang isa po sa propesiya o tanda ng araw na nalalapit ng mga huling araw ay ang pagsagana ng katampalasanan o pagsagana ng masasamang gawa ng tao. Kaya sa ating pong pamahalaan ay nagsisikap ang gobyerno ng Pilipinas, at hindi lang po ang gobyerno ng Pilipinas kundi sa lahat ng bansa, kahit sa Amerika. Patuloy na pinatitibay ang mga batas, patuloy na nagtatatag ng mga ahensya, iba't ibang departamento ng gobyerno na kung saan ay itinalaga ng kanilang bansa para sukuin ang malaganap na pag-apaw ng krimen. Sa Amerika nga po ay pinag-uusapan ng batas ukol sa baril o tinatawag na gun law. Hanggang ngayon ay hindi maintindihan ang kanilang gagawin sapagkat ang kanilang mga eskwelahan, ang kanilang mga pamayanan ay hindi na mapayapa at lagi po nagkakaroon ng mga patayan. Sa Pilipinas po ay iba't ibang crime control program ng gobyerno. Meron po nais na ilagay na kung tawagin po nila super crime. Naglagay ng PAOK-TF, iba't ibang komisyon para supuin ang kriminalidad. At meron nga po isang presidential candidate sa Pilipinas na pag siya daw ang naboto, masusugpo ang kriminalidad dahil sa kanyang maliit na lungsod o malaking lungsod. Ngunit hindi naman po highly urbanized area, sapagkat mas marami sa Davao ang bundok at gubat at iba't ibang mga lupain, wala naman tao. Hindi siya highly urbanized area, yung buong lungsod ng Davao ay nagawa raw ang supoy ng kriminalidad at yun ang gagawin sa buong bansa. Ngunit ayon po sa ating pag-aaral ay siniguro na po ng Biblia na lalagana pa katampalasanan. Hindi na po masusugpo ng anumang pamahalaan dito sa lupa na supuin ang paglubha ng kriminalidad. At ang mga bansa ay mananatiling bigo, ang mga ahensya ng gobyerno ay mananatiling bigo na supuin ang kriminalidad sapagkat pinagpaunan na po ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. At imposible po na mabago pa ang Estado, maaaring ma-minimize isang pagkakataon. Halimbawa po, kapag lumalaban ng ating isa sa magiting na natatanging Pilipino na si Senator Manny Pacquiao o Congressman Manny Pacquiao na tatakbong senador, pag meron pong laban si Pacquiao, zero crime rate dito po sa Maynila. O pagkatapos ng labang yon, naman na naman uli ang nakawan. Pansamantala lang, kung sabihin, kung nakasusumpo man, mga ilang sandali lang. Pero yung sabihin na pigil ang krimen, imposible po yan. At kung bakit, ito po ang sagot sa Propeta Jeremias 13:23, pakinggan po natin dito ang maliwanag na pagtuon ng Biblia. 13:23. Makapagbabago ba ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang bati? Kung magkagi, makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Imposible po. Sapagkat ang leopardo ay hindi makapagbabago ng kanyang bati. Ang Ethiopia ay hindi makapagbabago ng kanyang balat. Imposible po na mabago pa ang likas na kalagayang meron ang Ethiopia at ang leopardo. Gayun din po ang kriminalidad, hindi na po makapagbabago. Bakit po? Ano po ba ang
malaking dahilan kung bakit hindi na po mababago ang paglukha ng kriminalidad. 9:16, ganito pa rin po ang bahagi ng hula ni Propeta Isaias at ating pong pakinggan. Sapagkat silang nagsisipatnubay ng bayang ito, ay siyang nagliligaw, at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak. Sino po? At bakit hindi na po masusugpo? Sapagkat mismo ang mga pinuno ng gobyerno ang siyang pasimuno. Siya pong magliligaw. Ang makalawa po, dito sa Pilipinas, ay pumutok ng isang malaking issue tungkol sa prohibited drugs. Sa lungsod po ng Maynila, ay natagpuan hindi ang warehouse ng Cebu, kundi isang pagawaan ng Cebu. At nang lusubin ng elemento ng Drug Enforcement Agency na siyang namumuno para hulihin at habulin at hanapin ang mga Cebu laboratory sa Pilipinas at kung sino ang pasimuno nito, ay mga junior official na pumasok ng huli po ng tao sa loob. At kamukat-mukat po nila. Sabi po ng mga tauhan ng mga junior official, Sir, ano po ang ginagawa niyo dito? Eh, ang nahuli po nila ay ang boss nila. Sa kanilang unit na dati po ay mataas na pinuno ng PIDEA. Ang sabi ko po ng mga junior officer, Sir, ano po ang ginagawa niyo dito? Marine official, marine colonel, na may mataas na rango sa sandatahang lakas, ang nahuli sa loob ng pagawaan ng Cebu na bagamat tinatanggi po niya na ito ay isang mission order, pero tinatanggi po ng sandatahang lakas. So, walang mission order sa kanilang tauhan na isang colonel na nakatalaga po sa Sambales na dating opisyal ng Drug Enforcement Agency. Napakalaki po ng problema sapagkat hindi na po mababago yung trending na talaga matataas na opisyal ng gobyerno ang pasimuno sa kaguluhan. Hindi lang po yun. Sa mataas na level, pag-aralin po ang krimen laban sa pambansang seguridad. Ano po ang sabi ni Edward Snowden? Hinahabol po siya ni Obama. Hinahabol siya ng Amerika dahil sa pag-leak ng information sa tinatawag ng National Security Agency. Pero inilik po ng WikiLeaks at inilik ni Edward Snowden na nagtago po sa Russia na mismong gobyerno ng Amerika ang siyang may kagagawa sa mga kaguluhan ng seguridad ng mga bansa. Mga kapatid, mga kabayan, mga kaibigan, bakit po nagkakaroon? Sapagkat sinabi na po ng Diyos, mismong ang mga mataas na pinuno ng pamahalaan ang siyang magliligaw at mamumuno para mismo sila din ang siyang gumawa ng krimen. Kaya nga sa Pilipinas, baka po manalo ang Vice President. Kapag nasabi ng mga Pilipinas, pare-parehas naman. Pare-parehas naman ng nakaw. Ganun po ang malungkot na kalagayan. At kung tawagin po ng iba, ang piliin na liga natin, less evil. Nagnakaw man siya, pero pinagaganda naman niya ang buhay ng mga pandata at mga hunano at mga negro at mga maiitim na Pilipino. Sino pa ba ang tutulong? Kundi yung ding kabalat na Ethiopia, yung ding kanegro ang siyang tutulong sa kapwa negro, o yung pandak ang tutulong sa kapwa pandak, kahit na po siya, kung sabihin ay inaakusahan ng tinatawag na pagnanakaw, na kahit pa paano po, parang Robin Hood style. Si Robin Hood po, isang pusakal na magnanakaw. Pero yung bahagi na kanyang ninanakaw, ay binamahagi po niya sa dukha. Pero ang tanong, magnanakaw pa rin. Yan po ang kalagayan ng daigdig. At kung bakit po nakalulupot ang ganitong senaryo ng paglaganap ng katampalasanan sa buong daigdig at hindi kayang supuin, sapagkat meron po yung pinakaamo, meron po yung promotor. Yung dahilan kung bakit palubha ng palubha ang kriminalidad sa buong daigdig. At kung sino po siya, sasagutin po tayo sa aklat ni Job, Kabanatang 9, at ang talata ay 24
Basahin po natin at ganito, maliwanag na pahayag ng Biblia 9:24 na aklat ng Job. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino nga? Nakalulugod ko. Tinatakpan daw ng mukha ng hukom. Kaya po si Luel Menorca, II, patong-patong na kaso ng libel suit ang isinampa ng mga kasapi na Iglesia ni Cristo. Sabi po ng pamunuan, hindi namin alam yan. Wala kaming alam diyan. Sa lakas ng impluensya, yung hukom, nag-execute ng warrant of arrest sa isang tao hindi man lang nakatanggap ng notice of summon. Sa isang tao na hindi naman nakatanggap na meron pala siyang reklamo, hinuhuli na siya. Sabi ng pamunuan ng Iglesia, hindi namin alam yan. Sa kabila po ng katotohanan na bawal sa isang kasapi ng Iglesia, na pinangunahan ni Manalo, na maghabla. Hindi nga pwedeng sumama po sa union. At ang naman ang gagawin mo na may kaugnayan sa religion, sabihin mo sa ministro. Pero nung nagsampala po sila ng libel case, ang kanilang organized tawag nila scan o video group nila o rescue group nila na nakilalim ng kanilang pamunuan. Saan po nakakuha ng warrant of arrest? Galing pa sa Kapatagan. Lanao del Norte, napakalayo. Anong layo ni? Kahirapan yung miyembro maghahayag ng katotohanan. Hindi po masama na makipagkasuhan. Religious sa religion. May case talaga yan. Ipaglalaban mo ang iyong usap. Pero, kung sabihin po na hindi nila alam na wala silang kaugnayan sa mga judges, sa mga hukom, yan po ay sabihin nga po sa Tagalog, lokohin mo ka ang lelong mong panot. Sino magkasabi walang influensya? Iglesia nga yan eh. Yan po ang isa talagang sinusuyo ng mga politiko. Pero ang nakalulungkot po, diablo pala ang nagpapatakbo. Tinatakpan daw ng mukha ng mga hukom. Sapagkat sila din ang naglalagay ng hukom. Sino po ba naglagay ng natawag na mga direktor sa gobyerno? Naglalabi sa gobyerno, ini-influensya. Kaya lahat po nila, Lord, Daddy Lord, Gambling Lord, hindi natawag na black voting Lord, religious Lord, puro Lord po yan. Pero lahat ng mga Panginoon na yan, ang Panginoon po ay Satanas. Ayon po sa Biblia. Sapagkat ang lupa raw nabigay sa kamay ng masama. Kaya ang isang organisasyon o isang lipunan ng samahan ng tao na mag-i-interest ng kapangyarihan para balukitin ang katotohanan at gumawa ng krimen, crime against person, crimes against honor, crimes against national security, crime against prohibited drugs. Yan po ay pagagawa ni Satanas. Kaya yan, halo-halo yan. Rambol yan. Laban-laban yan. Sa bandang huli, si Satanas din po, siya nakaalam ng lahat. 12-12 na aklat ng Apokalipsis, basahin po natin. Kaya't magala kayo o mga langit at kayo nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo ay mawaba sa inyo na may malaking galit. Sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Ang daigdig po ay nabigay na sa kamay ng diablo. Sapagkat siya po ang naghahari dito at ang impluensya niya ang nangyayari dito. Kaya wala po tayong magagawa, mga kapatid. Kung patuloy sa ganyan ng takbo ng paligid, meron po tayong dapat na gawin. Hindi po tayo makakaalis sa kalibutan, pero may tagubilin po sa atin ng Diyos sa ganitong lakad ng daigdig. Sa 6:6 na aklat ng Efeso, basahin po natin at ganito po nakasulat. Na aklat ng Efeso. Bukod dito'y taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng naglilinas na suligi ng masama. Ang lahat ng krimen niya, parang parito,
Pag hindi ka nakapag-ingat yan, maaaring ikaw ay makabaharin mo. Ngunit may paraan po para hindi tayo masangkot sa anumang krimen. Wala iba kundi ang pag-iingat ng ating pananampalataya. Ang isang binata, huwag isipo sa isang babae kapag sa isang binata. Marami po nakakasuhan ng rape. Ano ba? Paano? Paiibigin ng dalaga. Katapos mapaibig ng dalaga, nagalaw ng isang binata. At pagkatapos na magalaw, ayaw panagutan. Anong ginagawa ng babae? Sinasampahan ng rape. Pasok eh. Sa rape case, di pagbabagsak. Kawawa nga mo din. Huwag ka makipagbarkada sapagkat sa mga barkada nagpapatikim ng droga. Kaya po may pag-iingat ng pananampalataya. Ingatan niyo ang inyong pananampalataya. Magtagali ka ng kalasag ng pananampalataya. Kaya naman tayo po sa ating pamayanan, sa ating pagkasama-sama, sa ating mga anak, yan po ang ating mahigpit na pagkatagubilin din. 22:6 na aklat ng kabitaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandam siya'y hindi niya hisiwalayan. Bahagi po ng pag-iigat ng pananampalataya hanggang sa ating mga anak. Maiingatan po natin ang ating pananampalataya at tuturo po natin ang mga aral ng Diyos. Kaya yung malaking barkada o pakikisama, minsan kahit partidad na, mahilig pa sa barkada, inom-inom, lumakas ang loob, naka-aksidente. O di, ano ang maging kaso mo? Homicide. Nakamatay ka na hindi mo sinasadya. Ilang taong ka sa bilangguan, matagal din po yun. Reckless imprudence, resulting to homicide. Nakahiram ka ng baril. Sa baril mo, nagamban ka, patay ka rin, kulong ka, non-bailable, open. Nabarkada ka, natamnang ka ng siya po, napahiram ka ng siya po, laglag ka rin. Napakarami pong krimen. Namasok ka ng bahay dahil sa galit, frustrated homicide, o frustrated murder. Ang makakampas niya dahil sa nagalit ka, natungayo mo kapwa mo, a libel case. Napakarami po ng krimen. Kaya, lahat po yan, nangyayari po yan. Sabi nga ni Rizal, sabihin mo sa akin ang iyong kasama at ituturo ko at sasabihin ko kung sino ka. Kapag kung sino ang iyong kasama, ganyan ka. Ganyan po kasabihin sa English, the bird in the same feather flocks together. Magkakasama po ang magkabarkada. Barkada ng mga manghino, lasing ang aabutin mo. Barkada ng mananabog, sabungan ang bagsak mo. Barkada ng magnanakaw, makasabit ka sa pagnanakaw. Kaya, sawayin po sa barkada, sawayin sa masamang pakikisama. Uling talata po ng ating pag-aaral. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Watsulo, 14 hanggang 17, dito ang nakasulat. Huwag kang pumasok sa landas ng masama. Huwag kang lumakad ng lakad ng masamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo, at magpatuloy ka. Sapagkat hindi sila nakatutulog maliban sila'y nakagawa ng kasamaan. At ang kanilang tulog ay napapawi maliban sila'y makapagpabuhay. Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisiinom ng alak ng karahasan. Ang kasamaan ng karahasan at ang iba't ibang katampalasanan na nagagawa ng tao dahil din sa kanyang kapwa, dahil din sa kanyang kasama, dahil din sa kanyang mga kausap, dahil din sa kanyang kabarkada. May barkada po na magnanakaw sa gobyerno, nakawan. Weather lang. Pag natapos ng isang pamunuan, papalitan ng panibago. Pagbabago, progreso, kalayaan, kapayapaan, katakibigan. Yan po ang kanilang battle cry. Pag naupo, sabi nga po ng isang tinatanggal kapag presidential, ayusin natin ang Pilipinas. At dahil iba't ibang propaganda yun. Change is coming. Palapit na ika ang pagbabago. Ipagpatuloy ang tuwid na daan. Iba't iba po yun. Napaliwanag. Pero
Alin po ang nagkakatulong? Hindi po ang katwiran at ang kapayapaan, kundi ang kriminalidad. Bakit po? Sapagkat iyan po ay palubha ng palubha dahil sa Satanas ay titigil na mag-influensya ng kasamaan sa buong daigdig bago dumating ang araw ng paghukom. Ang marapat lang po sa mga kapatid, mag-ingat at manatilihin po tayo sumusunod sa katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hanggang dito, muli po sa pangalan ng ating mga kapatid, Manila Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago, umaasa na hanggang sa muli ng ating pag-aaral.